Ang baliw at obsessed na babaeng CEO, para lang makuha ka, ay walang awang pinatumba ka at dinala pa uwi sa bahay niya. Pilit pa niyang kinuha ang una mo. At nang idilat mo ang iyong mga mata, nakatitig siya sa'yo na tila aliw na aliw. Baby boy, basta't pakasal mo ako, sa'yo na lahat ng mamahaling sasakyan at mansyon. Bibigyan kita ng allowance na 6 na numero buwan-buwan. Pero mula ngayon bawal mo nang makita ang babaeng iyon na si Hu Lijing. Pagkarinig nito, imbes na tumakbo palayo, hinawakan mo pa ang ulo niya at hinalikan siya ng mariin. Oo, pumapayag ako, dahil kasi sa nakaraang buhay mo, para lang habulin ang pabebe at linta na campus crush na si Hu Lijing, panay ang tanggi mo sa obsessed na CEO na to. Ang ending, hindi lang inubos ng babaeng yun ang yaman ng pamilya mo, pinagpalit ka pa at ginawa kang tanga. Kaya ngayong nabigyan ka ng pangalawang buhay, desidido ka nang hindi ulitin ang parehong pagkakamali. Kakapit ka na ng mahigpit sa mayaman mong sugar mommy. Nang marinig niya ang mabilis mong pag-oo, bakas ang gulat at tuwa sa mukha ni Liu Mei. Nagmamadali siyang nagtanong, ibig mo bang sabihin kakalimutan mo na si Hu Lijing? Wala kang kahit anong pag-aalinlangan, at mabilis kang tumango. Pero lumapit pa rin sa'yo si Liu Mei, bakas ang matinding pagdududa sa mga mata niya. Bigyan mo ako ng rason. At nang walang ano-ano, muli mong tinakpan ng halik ang mga labi niya. Pero ang mas nakakagulat, pumulupot pa ang mga braso niya sa leeg mo. Siya na ngayon ang damami na at mas naging mapusok sa'yo. 1 oras ang lumipas. Gulat na gulat ka. Paan? Sa totoo lang, noong nakaraang buhay mo, ang buong akala mo ay isa lang playgirl na mahilig paglaruan ang mga lalaki itong si Liu Mei. Na kung wala man siyang 100 boy toy, malamang ay nasa 80 ang mga ito ngunit sa mga oras na ito. Namumula ang maganda niyang mukha, at maingat na bumubulong sa iyong tainga. Lalaki ang tagal-tagal mong hinabol si Hu Lijing. Tapos ngayon, sisuko ka na lang ng ganoon-ganoon lang. Tingin mo ba maniniwala ako? Pagkarinig nito, biglang kumabog ng mabilis ang dibdib mo. Ngunit nagkunwari kang kalmado. Tingin ko kasi mas maganda at mas nakakaakit ka, madam. At mas worth it pa. Ang Hu Lijing na yon. Nako, wala pa yun sa kalingkingan ng paa mo, madam. Pagkasabi mo nito, biglang nanlamig ang boses ni Liu Mei. Kaya pala lalaki, pera ko lang pala ang habol mo. Ah, pera, isang rason lang yan. Ang mas mahalaga, madam, nagsisimula na kitang magustuhan. E paano naman ang pag-ibig? Wala sanang kaso kay Liu Mei kung katawan lang niya ang habol mo, pero mas inaasam niya ang tunay mong pagmamahal. Kung sasabihin ko ba sa'yo ngayon na mahal na kita maniniwala ka ba, madam? Hindi, walang pag-aalinlangang umiling si Liu Mei. Bigla kang natahimik at naubusan ng sasabihin. Hindi mo inasahang ganoon kadiretsahan ang sagot niya. Masyado ba akong nagmumukhang aso na sunod sa nirin sa kanya? Pero sa harap ng isang black belt 9th dan sa taekwondo na ito, hindi talaga ako makapalagi. Habang nakatingin sa nakakaawang itsura mo, biglang nag-iba ng ihip ang pananalita ni Liu Mei. Mahal mo man ako o hindi na yun mahalaga. Basta't manganggako kang magiging mabuti kang lalaki para sa akin, at huwag na huwag ka nang lalandi pa sa ibang babae. Lalong-lalo na sa Hu Lijing na yun. Habang sinasabi niya ito, hinawakan niya ng mahigpit ang baba mo. Wala akong pakialam kung saan mo gustong pumunta. Pero kailangan mong umuwi gabi-gabi. Pag-uwi mo, kung ano ang ginawa mo, sino ang nakita mo. Kailangan mong i-report sa akin ang lahat ng detalyado. Maliwanag, tahimik ka na lang na tumango. Kahit na pakiramdam mo ay nasasakal ka na. Pero hindi naman masama ang kondisyong iyan. Biglang napangiti ng malapad si Liu Mei. Nilambing niya ang ulo mo, at biglang bumait ang boses niya. Gutom ka na ba? Medyo gutom na nga, pabulong mong sinabi. Anong gusto mong kainin? Nakangiting nakatingin sa'yo si Liu Mei. Gusto ko sana ng soup number 5. Napakamot ka ng ulo at napangiti ng pilyo. Pagkarinig nito, napangiti rin ng pilyo si Liu Mei. Ayos iyan. Kapag busog, mas may lakas para ipagpatuloy ang trabaho natin, di ba? Samantala, sa dormitoryo ng mga babae sa Icon University, kanina papabaling-belang sa kama si Hu Lijing pagkatapos mananghalian. Kinuha niya ang kanyang Xiaomi cellphone at tiningnan ang huling mensahe na ipinadala mo. Nakakunot ang noo. Anong problema ng lalaking to? Palampasin na nating hindi niya ako inilibre ng pagkain ngayon, pero bakit hindi man lang siya nagte-text?
Di ba nangako siyang mamahalin niya ako habang buhay at sa akin ibibigay lahat ng sweldo niya? 4 na taon siyang nanligaw tapos nawalan agad ng pasensya. Mga lalaki talaga, puro salita lang, mga walang kwenta. Lalo lang nagiinit ang ulo ni Ho Lijing habang iniisip iyon. Biruin mo, mula noong magkolehiyo, wala siyang nagastos ni isang sentimo sa kantina. Ikaw palagi ang patakbong lumalapit para magbayad. Tapos ngayon, hahayaan niya akong magbayad para sa sarili ko. Di ba kapag mahal mo ang isang tao, gagastusan mo siya ng walang limitasyon? Yung i-spoil mo siya ng walang kondisyon para maramdaman niyang prinsesa siya araw-araw. Wala talagang matino sa mga lalaki. Puro lang magaganda ang sinasabi. Wala naman silang kayang panindigan. Pag-iisip pa lang dito, sa sobrang inis ni Ho Lijing, gusto ka na niyang i-block. Pero bago pa man dumampi ang daliri niya sa screen, binawi niya agad ito. Hindi ko siya pwedeng i-block. Paano kung isipin niyang wala na siyang pag-asa? E di sino na ang gagawin kong libreng tagabayad ng pagkain ko? Kahit na hindi ganoon kamahal ang isang kainan, makakatipid din ako ng mahigit 1,000 sa isang buwan. Ang hirap ba talagang bumili ng bagong cellphone? Kung wala siyang pera, bakit hindi siya manghingi sa mga magulang niya? Napakatanga talaga, lalo lang nagpupuyos sa galit si Ho Lijing habang tumatagal. Sikreto siyang nagmatigas sa kanyang sarili. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kapag hindi mo pa rin ako sinuyo pagkatapos ng 3 araw, 10 araw kitang hindi papansinin. Tingnan natin kung sinong mas matataranta ngayon. Biglang, nag-message din sa iyo ang matalik niyang kaibigan na si Jiang Wanyu. Hoy, Muge, saan ka ba nagpunta? Buong araw kang hinintay ni Lijing. Habang ikaw naman, dahil sa bisa ng pampalakas na ginamit mo, ay katatapos lang sa isa na namang napakatinding labanan ninyo. Namumula ang magandang mukha ni Liu Mei. Pero bakas pa rin sa mga mata niyang bitin pa siya. At saktong sa pagkakataon pang iyon, tumunog ang cellphone mo. Dinilaan ni Liu Mei ang kanyang mga labi. Lalaki, may nag-message sa'yo. Gusto mo bang tingnan? Pwede kong i-unlock para sa'yo. Mabilis kang umiling dahil alam mo na ang ibig niyang sabihin. Hindi na kailangan. Ngumiti ng pilyo si Liu Mei. Ngayong pag-aari na kita, anong balak mong gawin sa ex-girlfriend mo? Asahan mong aabangan ko ang magiging desisyon mo. Sa isip-isip mo, mapapabuntong hininga ka na lang. Mga babae talaga, inubos na nga ang lahat ng lakas ko, nakuha pa rin akong subukan. Kakaiba talaga magselos ang babaeng to. Nang makita niyang lumilipad ang isip mo, diretsong sumandal si Liu Mei sa dibdib mo, at nag-drawing pa ng mga bilog gamit ang daliri niya. Lalaki, anong iniisip mo? Wala naman ako, curious lang talaga ako. Kung paano ako nagustuhan ng isang sugar mommy na kasing yaman mo. Hindi umimik si Liu Mei. Ngumiti lang siya, basta't maging masunurin ka lang sa akin. May 100,000 allowance ka buwan-buwan na pwede mong gastusin kahit saan. Pag kulang pa, humingi ka lang ulit. Pero subukan mo lang gamitin ang pera ko para bumuhay ng ibang babae, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Habang sinasabi iyon, muli siyang lumapit sa akin. Biglang nanginig ang buong katawan mo. Hala, huwag mong sabihing isa pa. Kinaumagahan, nagising ka sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono at pagod na iminulat ang iyong mga mata. Kinuha mo ang cellphone mo at tiningnan. At laking gulat mo na ang nakalagay sa caller ID ay master. 2 malinaw na salita, o sige, lalaki, yung mga binili kong bagong damit para sa'yo, pati na rin ang iba't ibang sikat na brand. Nakasabit na lahat sa walk-in closet. May mga limited edition na sapatos at mga luxury items din dyan. Ikaw na baalang pumili kung anong isusuot mo. Utos ni Liu Mei sa tonong hindi pwedeng suwayin. Mag-ayos ka ng mabuti bago ka pumasok. Huwag mo akong ipapahiya, at saka huwag mong kalimutang kumain. Pagkatapos sabihin iyon, hindi ka na niya hinintay makasagot at agad na pinatay ang tawag. Ang sarap naman pala sa pakiramdam ng eye-spoil ng isang female CEO. Kaya pala mahilig ang mga babae sa mga CEO romance novels. Isang female boss na mahal ka, palaging nandyan para sa'yo, at may bilyon-bilyong yaman kahit medyo possessive at yandir pa siya. Sinong lalaki naman ang makakatanggi rito? Napailing ka na lang habang napapangiti. Pagkatapos maligo, isinuot mo ang mga bagong branded na damit, nagsuot ng limited edition na sapatos na libo-libo ang halaga, at humarap sa salamin. Ang amoy mahirap sa katawan mo ay biglang naglaho.
Mukha ka na talagang isang big-time playboy. Napangisi ka ng may pagmamalaki. Ang buong pagkatao mo ay umaapaw sa kumpiyansang dala ng pera. Pagkabukas mo pa lang ng pinto, nakita mo na ang bodyguard ni Liu Mei na si Dolisi na magalang na nakatayo doon. Sir, nagpahanda po ang CEO ng espesyal na putahe mula sa ari ng baka at tupa para pampalakas ninyo. Habang nakatitig sa'yo si Dolisi, mabilis mo namang nilantakan at inubos ang nakahaing pagkain. Ramdam na ramdam mong umaapaw ang enerhiya mo. Parang kaya mo pang lumaban ng 300 round. Nang sandaling iyon, dahan-daang nagsalita si Dolisi. Mr. Mu, anong brand po ng luxury car ang gusto ninyong i-drive? Hindi ka na nagulat doon. Tutal, nangako naman si Liu Mei. Basta maging masunurin ka lang, pwede mong gamitin kahit anong luxury car sa garahe. Napangisi ka at tinanong siya pabalik. Ano-ano bang magagarang kotse ang nandyan? Agad namang naunang maglakad si Dolisi para gamiya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating kayo sa isang napakalaking garahe. Literal na napanganga ka sa bumungad sayo. Sa unang tingin pa lang, makikita na ang mga kotseng nagkakahalaga ng 10 milyon na sa internet mo lang madalas makita. May Ferrari, Pagani, Bugatti, nandito na ang lahat. Dumiretso ka sa isang kulay asul na Chiron. At hindi mo naiwasang magtanong, Kuya Do. Sabi sa internet, umaabot daw ng hindi bababa sa 50 milyon ang kotseng to dito sa atin. Totoo ba yun? Medyo malapit doon. Kulang lang ng 2 milyon para maging 60 milyon. Diyos ko po, ang mahal naman. Sige, ito na lang ang dadalhin ko. Masaya mong tinapak-tapik ang unahan ng Chiron, na tila ayaw mo na itong bitawan. Sige po, sir. Heto po ang susi ng Bugatti Chiron. Nakangiting iniabot sa'yo ni Dolisi ang susi. At habang nakatingin siya ng may halong matinding inggit, habang dahan-dahan mong inilalabas ang asul na Chiron sa garahe, halos maiyak-iyak naman si Dolisi sa inggit. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nagustuhan ni Madam Liu sa lokong to, hindi naman ako pangit ah. Siyempre, binubulong-bulong lang yan ni Dolisi. Pero hindi siya pwedeng magpetex, kaya agad siyang sumakay sa Cullinan at sumunod. Tutal, bili ni Madam Liu na bantayang maigi ang bawat galaw niya. At protektahan din daw siya. Pero ang totoo niyan, binabantayan lang talaga kung magtataksil siya o hindi. Hindi ka pa nakakalayo sa subdivision, inihinto mo na agad ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Paano ba naman, kanina pa nagba-vibrate ng baliw ang cellphone mo. Pagtingin mo, puro text pala mula sa mga dorm mates mo. Boss mo, huwag ka namang magpakalugmok ng dahil lang sa isang babae. Ilang araw na hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Grabe naman yan. Sabi nga pala ng matandang bruha nating advisor. Kapag hindi ka pa raw pumasok ngayon, ipatatawag ka na sa opisina niya. Nakakabwisit talaga. Oo na, alam ko na. Papunta na ko sa school ngayon. Pagkababa mo ng cellphone, biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Pagbaba mo ng bintana, isang babaeng may pulang buhok at astig na porma ang dumungaw. Bakit? Anong kailangan mo? Nagtataka mong tanong. Hala, ang gwapo. Para kang artista. Nagniningning ang mga mata ng babaeng may pulang buhok. Kuya, ang gwapo mo. Influencer ka ba? Bakit parang pamilyar yung mukha mo? Pasensya na ha, hindi ako influencer. Malamig na sagot mo. Pwede ba tayong mag-selfie? Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng babae. Nag-isip ka ng sandali bago tumango. Sige, walang problema. Agad na inilabas ng babae ang cellphone niya, at halos idikit na niya ang mukha niya sa pisngi mo. Nakapout pa siya habang sinasabing, Kuya gwapo, pwede bang makuha number mo? Nako, hindi pwede May asawa na kasi ako, at sobrang higpit nun. Bawal akong mag-add ng ibang babae. Pagkasabi nito, tinapakan mo ang selinyador at mabilis na pinaharurot palayo ang Chiron, na nag-iwan lang ng alikabok. Mabilis kang nakarating sa campus. Pagka-park mo ng kotse, chill ka lang na naglakad papuntang dorm. Hindi mo inaasahang makakasalubong mo si Hulijing at ang best friend niya. Para siyang isang reynang napakataas ng tingin sa sarili. Hindi ka man lang tinapunan ng tingin bago lumiko sa kabilang daan. Napairap ka na lang sa inis. Binilisan mo na lang ang paglalakad, baka kamo mahawa ka pa sa kamalasan niya. Samantala, nakita ni Hulijing mula sa gilid ng mata niya na hindi mo man lang siya hinabol, kaya namula ang leeg niya sa sobrang inis. Ang kapal ng mukha niyang snobin ako.
Sa mga oras namang yun, nagmamadali ka nang pumasok sa classroom. Pero ang mga kaklase mo sa loob, ang ingay-ingay at nagchichismisan. At ang topic, walang iba kundi ikaw at ang dala mong Bugatti Chiron ngayon. Grabe, 60 milyong halaga ng Bugatti Chiron yun. Tapos kasing edad lang natin yung lalaking nagmamaneho. Kailan pa nagkaroon ng ganyan kay amang estudyante rito sa Kun University? Baka 3rd year yun. O kaya 4th year student. Imposibleng freshman yun. Kasi kung oo, matagal na sanang kumalat ang balita. Sa kabilang banda naman, nagmamaktol pa rin si Hu Lijing. Pinapakalma naman siya ng best friend niyang si Jiang Wanyu. Lijing, huwag ka na kasing mainis. Baka naman hindi pa nakakaipon ng sapat si Moge pambili ng bago mong cellphone, kaya nahihiya pa siyang magpakita sa'yo. Tumango-tango naman si Hu Lijing, pakiramdam niya may point ang kaibigan. Tapos, inirapan ka niya ulit mula sa malayo, habang nakasuot ka ng limited edition na Louis Vuitton. Siguradong nasa 10,000 pataas yan, sabi ni Jiang Wanyu na may halong pandidiri. Panigurado fake lang na nabili online yan. Kapag arrange ang buong outfit na yan, aabot ng ilang 10,000 yan. Mabibili mo lang yan ng 200 online. Saka sa sobrang kuripot ba naman ni Muge? Tingin mo gagastos yun ng malaki para sa sarili niya. Tapos, napunta ang usapan nilang dalawa sa may-ari ng Chiron. Anong balak mo? Ano pa nga ba? Kung hindi ako ang unang lalandi, paniguradong hindi ako papansinin noon. Huwag kang ang nega, Lijing. Hindi ka pa naman niya nakikilala ah. Malay mo, pagkakita niya sa'yo malove at first sight agad sa'yo. E di paniguradong uulanin ka ng pera noon. Syempre, ayaw palampasin ni Hu Lijing ang ganitong pagkakataon. Sige, mamayang uwian, abangan natin yung may-ari ng Chiron. Dapat lang. Kapag nagustuhan niya ako, makakapangasawa ako ng bilyonaryo. Ang ganda ng chance na to, Lijing, galingan mo ah. Mas mukha pang excited si Jiang Wanyu kaysa sa kanya. Sige, deal. Mamayang uwian, magsusuot ako ng super short na sailor uniform. Tingnan lang natin kung hindi siya mabaliw sa akin. Tuwang-tuwa na si Hu Lijing. Sa kabilang banda, nakasubsob ka sa desk mo sa sobrang inip. Biglang nag-vibrate ang cellphone mo. May message galing kay Liu Mei. Nagkasalubong kayo ni Hu Lijing sa school kanina. At tinitigan mo siya ng eksaktong 3.69 na segundo. Aminin mo, may gusto ka pa ba sa kanya? Bigla kang kinabahan. Talagang nagpadala ng stalker ang yandir na to para sundan ako. Napatingin lang naman ako ng saglit, kailangan ba talagang mag-imbestiga para lang manumbat? Pero imbes na mainis sa nakakasakal niyang pagiging possessive, medyo nagugustuhan mo pa nga to. Wala akong ginagawang masama, Master. Napatingin lang ako ng hindi sinasadya, parang pagtingin ko lang sa mga aso't pusa sa gilid ng kalsada. Wala yung kinalaman sa feelings ko no. Hindi ako naniniwala, agad na ni-reply ni Liu Mei ang 3 salita na yun. Pero totoo naman lahat ng sinasabi ko ah. Hinding-hindi kita paglilihiman. Humanda ka sa akin pag-uwi mo, parurusahan talaga kita ng malala. Naiinis na ni-replyan ka ni Liu Mei. Patay, magagalit na naman ang Madam Boss ko. Pero yung, parusa hehe, edi sige, sabi nga nila, ang galit ay lamang din. Umuwi ka kaagad pagkatapos ng klase. Bawal ka nang tumambay sa labas kahit 1 segundo. Kapag wala ka pa bago mag-alas 6, huwag ka nang umasang makakalabas ka pa ng bahay bukas. Pagkatunog ng bell, hindi ka na nakapag-snack sa kantin. Kumagit ka lang ng kaunti tapos kumari pa na ng takbo papuntang parking lot. Pero pagdating mo dun, napanganga ka na lang. Punong-puno ng mga chismosong estudyante ang paligid, at harang na harang nila ang labasan. Pati guard ng school, napasugod na para magpaayos ng pila. Ang pormado mong asul na Chiron. Ginawa ng instant photo spot ng mga estudyanteng to. Mukhang masyado yatang agaw pansin ang Bugatti. Kailangan kong magdala ng hindi masyadong pansining kotse bukas. Maganda sigurong gamitin ang McLaren P1. Sa gilid ng mga tao, napansin mo rin si Hu Lijing at ang best friend niya. Naka-cargo miniskirt pa siya. Kaya lutang na lutang ang mahahaba at mapuputi niyang binti. Nagpapanggap pa silang dalawa na parang wala silang pakialam sa mga nangyayari sa parking lot. Busy naman si Jiang Wanyu sa pagkuha ng picture kay Hu Lijing na todo poseng. Pero kilalang kilala mo ang babaeng to. Alam na alam mo ang mga pasimpleng galawan niya.
Boss, para hindi dukutin ni Madam Leo ang mga mata mo, payo ko lang na huwag ka nang tumingin. Isang malalim na boses ng lalaki ang bumulong sa tenga mo. Paglingon mo, aba, si Kuya Dolacy pala to, yung bodyguard. Hindi mo ba nakikita na puro pandidiri ang nasa mga mata ko para sa kanya? Kahit sabihin pang galit yan, hindi pa rin pwede. Grabe ang pagiging possessive ni Leoday, parang baliw na. Lalo na't si Hulijing pa yung tinitingnan mo. Pagkarinig mo niyan, bigla ka na lang natahimik. Sa pagiging yandir ni Liu Mei, kayang-kaya niyang gawin ang kahit na ano. Excuse me, makikiraan lang po. Nang makita nilang dumiretso ka sa Kyren, biglang nagbulungan ng naiinis ang ilang college students. Oy, pare, kung gusto mong magpa-picture kasama ng Kyren, pumila ka ng maayos, pogi. Hindi dapat nagiging ganito kawalang modo ang mga college students. Kaso, tinamad ka na lang napansinin sila. Habang gulat na nakatingin ang lahat, dumiretso ka sa harap ng Kyren at sumakay sa loob. Samantala, si Hulijing na nagpo-pose para sa picture, nang makitang humandar ang Kyren, ay biglang kinabahan. Jing, nandito na ang may-ari ng Kyren. Tinitigan ng maigi ni Hulijing ang asul na Kyren mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang sariling patakbong lumapit para magpapansin. Nakita ko, sis, magpakipot muna tayo. Masyadong cheap kung tayo ang unang lalapit. Ituloy lang natin ang pagpicture. Sa ganda at sexy mo ba namang yan, ewan ko na lang kung hindi siya ma-in-love sa'yo. Tuwang-tuwang tumango si Hulijing. Nang makitang papalapit na ang kotse, sinadya pa niyang itaas ng konti ang kanyang maikling palda. Pero, sa nangyari pagkatapos nito, walang ibang mas litong-lito sa mga tao kundi si Zuto. Namumula ang kanyang mga mata, nakakuyom ang mga kamao at pasiga na bumulong. Ang galing mo, Muge. Ayos lang sana na itinago mo sa aming lahat na rich kid ka pala. Pero pati ako na best friend mo, niloko mo rin. Ang dami mong nak-ain na libre sa akin dati. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Huwag ka nang tumayo lang dyan na parang tanga. Sakay na agad, nang dumaan ang kotse sa tabi ni Zuto. Binuksan mo agad ang pinto ng passenger seat. Biglang nagningning ang mga mata ni Zuto. Naisip niyang, solid talaga tong best friend ko. Hindi yamabang kahit rich kid na. Moge, bakit pati sa akin itinago mo ang pagiging rich kid mo? Ganyan ba ako kawalang kwenta sa paningin mo? May nagbigay lang na sugar mommy sa akin ng kotseng to. Hindi naman mayamang boss ang tatay ko. Nagkibit balikat ka habang nagpapaliwanag. Ulol, maniwala sa'yo. Feeling mo ba ikaw yung bida sa mga nobela at may sugar mommy pa talaga? Sino namang sugar mommy ang magiging bulag para sa'yo? Napanguso si Zuto na halatang hindi naniniwala. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Napabuntong hininga ka na lang at nagkibit balikat. Diniinan mo ang selinyador ng asul na Kyren, at naging parang asul na kidlat ang sasakyan. Na humarurot palagpas sa demuhang kinaroroonan ni Hulijing, at sa isang iglap ay nakaabot na ng 100 metro ang layo. Sa loob ng kotse, napadiin ng husto sa upuan si Zuto dahil sa tindi ng bilis. Sa sobrang takot, sumigaw siya ng malakas. Anak ng tokwa, ang bilis mong magpatakbo, nagmamadali ka bang mamatay? Pagkasabi niya nito, biglang bumagal ang pagtakbo ng kotse. Nandidiri kang sumagot, may maduming bagay kasi doon sa pwestong dinaanan natin kanina. Nakakasakit sa mata, lumingon si Zuto para tingnan. At agad na naintindihan, ang tinutukoy mo pala ay si Hulijing. Malamang, sino pa ba? Ngumisi ka ng may halong panghahamak. Ang galing ng ginawa mo, Muge. Malakas na tinapak ni Zuto ang balikat mo. Bro, alam ko nang hindi ka tanga. Nagpanggap kang mahirap habang nililigawan siya para subukan kung mukhang pera siya, di ba? Hindi, kalahati lang ang tama sa hula mo. Hindi ako nagpapanggap na mahirap noon bago ko makilala ang baliw na bilyonaryang iyon. Tol, literal na purita talaga ako noon. Samantala, doon sa may damuhan, tulala talaga si Hulijing habang pinapanood ang mabilis na pagharurot ng kotse. Muntik na siyang magwala sa inis doon mismo. Hindi ba niya tayo nakita?